Magsisimula na ang kwento. Kabanata 1. Makikita ang pagputok ng bulkan at kasabay nito ang naglilipa ng mga halimaw patungo sa iba't ibang direksyon. Samantalang ang isang grupo naman ay nakatayo at tila may hinihintay. Sabay sabing nandito na sila. Ang tinutukoy pala nito ay mga halimaw na ibon na mukhang paniki at itsurang dragon na may 3 ulo. At mayroon nagsabing ang hari ng mga dragon. Meron siyang malakas na kapangyarihan. Wika niya. Mukhang ang lugar ni Kentaurus ay natalo na. Habang nakatayo sila at pinagmamasdan ang malaking usok. Sinabi niya sa kasamahan. Ngayon wala na tayong maaasahan. At sinabi ng babae. The Cygnus Knights. The Resistance. Silent Crusade. Explorers. At kahit ang 6 na bayani na tinatawag natin pag-asa ay nawala na. Winika ng pahabol ng babae, ikaw na lang ang natitirang manlalakbay. Sabay lingon ng ating bida. Let's go, wika ng kasamahan niya. At sabay sabing. Ito na ang huli nating paglalakbay. Habang nakatayo sila nagsimula naman umatake ang dragon. Nagdulot ito ng malalaking sunog sa kabundukan. At makikitang duguan na ang ating bida. Napaluhod na lang ang ating bida. Dahil nakita niya ang kanyang mga kasamahan, ay unti-unti nang namamatay. Habang naglalaban sila. Nagilitan niya ng lig ang dragon na may 3 ulo. Sabay tingin sa taas at sinabing, ito na ba ang katapusan? At makikita ang dragon na lumilipad at 2 na lang ang ulo nito. Nakaharap siya sa isang ulo na kanyang naputol at sinabi sa sarili. Ang ulong ito ay muling tumutubo. Ang lahat pala ng ginawa at paghihirap ko ay masasayang lang, wika niya. At muli na naman sumalakay ang dragon at tinanong ang sarili. Dito na ba magtatapos ang mundo at ang aming paglalakbay? Napaluhod at tila wala na itong pag-asa. At napamura ito at sinuntok niya ang lupa. Wika niya, wag niyo ako paglaruan. Habang gigil na gigil siya. Tinanong na naman niya sa kanyang sarili. Dito na ba talaga magtatapos? Habang isa-isa niyang nakikita ang kasamahan na mamatay. Tinatawag niya ang pangalan ng bawat isa. Philip, Jaden, at kahit na si Elesis. Lahat sila sinakripisyo ang kanilang mga sarili. At napasigaw na lang ang ating bida sa sobrang galit. Tumanggi akong tanggapin ito. Wika niya. Napayuko siya at tila may iniisip. At makikita na galit ito. Sabay sabi. Ikaw na dragon ka. Hindi ako magpapatalo kahit anong mangyari. At nag-ipon siya ng enerhiya sa kanyang kamay upang patamain ito sa dragon. Ngunit hindi ito gumana. At dahilan ito para humina at sumuka siya ng dugo. At umataking muli ang dragon at mukhang katapusan na niya. At sinabi niya sa sarili. Nakakaawa akong nilalang, bakit nagtapos sa ganito? Kung meron lang akong sapat na kapangyarihan. Kahit isa lang. At isa pang pagkakataon. At hinagisan na siya ng tubig, sabay sabing, tumayo ka dyan, mahinang nilalang. At minulat ang kanyang mata na tila gulat na gulat. Ikaw ba ay nagkukunwaring may sakit, wika ng lalaking kalbo na naghagis ng tubig sa kanya. Pangit na hampas lupa. Ano yang sinasabi mo? Nasaan ang dragon? At muli itong nagtaka. At tinanong ang sarili, buhay pa ba ako? Teka. Ang lugar na ito ay kulungan ng mga alipin. At may nagsalita. Itong isa na to, bago ba to? Oh. Itong isa. Tamang-tama to sa ating paglalakbay. Pili na kayo. Hindi kayo makakabili ng ganyang presyo sa market. Di ba nawala na ang slave market matagal na panahon na? Pero hindi kahit saan ako tumingin meron alipin. At nagsalita na naman ang kalbong mukhang toro. Ang meron ka lang ay ang sariling mong may 9 na buhay, at kahit pagbalik-baliktarin ang mundo, isa ka lang alipin. At muling sinabi niya sa sarili, ito yung mga ngalakal. Kung tama ako ng pagkakaalala. At tiningnan niya ang kalbo at sinabing, siya rin yung tao na nagbenta sa akin. 6 na taon na nakakalipas. Oo nga, siya ngayon. Sa ganyang sitwasyon, ibig sabihin bumalik ako sa nakaraan. At sinabi ng kalbo, hampas lupa. Bakit ang sama mo tumingin? At sinuntok ng kalbo ang ating bida.
Sa araw na ito, bumalik muli ako sa pinakauna. Napaisip na naman ang ating bida. Nanaginip ba ko ngayon? Pero hindi. Ang pakiramdam na ito ay totoo para masabing panaginip lang. Napakahirap paniwalaan. Pero walang ibang explanation. Sabi ng kalbo lahat ng kulungang ito ay meron mga alipin. So pumili na kayo ng maayos. Silang dalawa bagong-bago at sariwang-sariwa kaya pwedeng-pwede sila kunin. Sabay tawa ng mga ngalakal. Magaling? Wika ng manlalakbay na bibili sa bida. Bibilin ko sila pareho. At sinabi ng bida. Wala nang ibang dahilan. Para pahirapan ko pa ang sarili ko sa pag-isip. Ito yun. Ang pangalawa kong pagkakataon. At ituloy natin ang kwento ng laban. Dinampot ng bida ang sandata na fire arrow. Sinabi ng bida isang fire arrow. Pwede na to sana. Kaya kong paganahin to pero hindi to sapat. Ang manglalakbay dapat ay maraming armas wika ng bida. Hindi lang dapat isa. At humanap pa siya ng ibang armas. At nakita niya sa loob ng sapatos ang isang mahalagang bagay. Isang singsing. At sinuot niya ito sa kanyang kamay. At tiningnan niya ito sa kanyang daliri at sinabing, ang singsing na ito ay isang psychokinesis. Ang psychokinesis ay isang pangunang pinagkukunan ng enerhiya ng isang tao. At dumating na nga ang mga halimaw. At inatake siya. At napalingon siya sa likod. Nandito ba sila dahil naamoy nila ang dugo? At inatake na siya. Ginamit niya ang fire arrow upang patamaan ang halimaw. Ginamitan naman siya ng dila. Pero naharang niya ito ng kanyang sandata. Nagulat siya nang makita ang arrow fire na nagliyab. At ginamit niya ito upang mapatay ang mga halimaw. At napaisip siya. Tingin ko rin kaya ang singsing. At ginamit niya nga ito. At gumana ito. At patuloy ang paglaban niya sa mga halimaw. At unti-unti na silang namamatay. Habang sinasabi niya ito, napansin niya na ang kapangyarihan ay kailangan may sapat na oras para bumalik ang kapangyarihan. At sumusugod naman ang may tatlong mata na mga halimaw. Sa tingin ko hahayaan ko na lang para walang problema. At nagulat siya. Dahil nang ginamit niya ang fire arrow. Hindi ito gumana. Pero nang tiningnan niya ito, hindi naman mukhang sira. Ang fire arrow pala ay nasa cooldown process at nag-ipon pa ng kapangyarihan. Kaya ang ginagawa niya ay lumayo at umilag muna habang naghihintay sa fire arrow. Hindi ito pwede wika niya. Kaya ginamit muna nito ang sibat na may matilos sa dulo. At sinipan niya ang halimaw sabay saksak ng sibat. At tinanong ang sarili. Tapos na kaya ang cooldown process ng fire arrow? At pinagana na niya muli ang fire arrow at nagliyab ito. At nang susukmalin na siya ng mga halimaw. Pinatamaan niya ang mga ito. Sabi niya, ito pa isa. At namatay na nga ang mga halimaw. At nakatayo siya. Habang tinitingnan niya ang mga halimaw na napatay niya. Habang nakatayo siya, may narinig siyang boses. Sabi ng babae, ikaw, hindi ka pipitsuging alipin. At sinabi ng bida sa sarili, buhay pa siya. Ang paggamit mo ng magik at fire arrow ay kahanga-hanga. Anong uri ka? Wika ng bida. Napaswerte siya o mamalasin siya, at sinabi ng babae. Paano mo nakuha ang ganyang bagay at yang nandyan sa pulso ng kamay mo? Paano ang isang alipin na katulad mo ay nagkaroon ng ganyang kalakas na kapangyarihan? Huwag mo sabihin sa akin. Ikaw yung nasa likod ng lahat ng ito. At napatingin siya sa babae habang kapit ang fire arrow. At sinabing tapos ka na ba magsalita ang daldal mo? Sabi ng babae. Ano? At muling nagsalita ang bida. Sorry, mali ka sa pagkakaakala mo. Pero hindi yan problema. Sa tingin ko kahit nabuhay kayong lahat, papatayin ko rin kayo sa huli. At gigil na naktingin ang babae at sinabing, mayabang na alipin. Kinasusuklaman ko ang katulad mo. At nagsalita muli at nakatingin ang bida sa babae at sinabing, sino ba ang matinong tao na gagamitin ang alipin bilang pain? At iniwan na niya ang babae. At nang makalabas na ang bida sa mundo ng mga halimaw,
Gulat na gulat ang mga tao sa kanilang nakikita. At sinabing tingnan niyo kung sino ang nakikita ko. Talaga totoo ba to? Hindi makapaniwala ang mga tao. Hindi ito maari. Kung iisipin mo isa lang siyang alipin. Pero bakit mag-isa lang siyang nakabalik? Sinabi ng bida sa kanyang sarili. Ang namatay ay muling nabuhay. Kailangan ko bilisan para hindi muli maulit ang nakaraan. Habang nakatayo siya sa harapan ng bilihan ng mga alipin. Sinabi niya sa kanyang sarili. Ang kailangan kong unang gawin ay linisin ang pangalan ko. Habang may dumadaan na mga manlalakbay. Naririnig nila na ang isang alipin ay bumalik ng buhay mag-isa. Oh, totoo. Tama ka nang narinig, Sir Evis. Sinabi nila na bumalik siya nang walang kahit anong galos sa mukha. At sinabi ni Sir Evis, anong problema doon? Hindi naman nakakapagtaka para sa isang alipin ang makabalik ng buhay. Nang walang kahit isang galos, di ba? Ang mga manlalakbay na kasama niya sa loob ay sinabing namatay sa loob ng lagusan. Ano? Ang sinasabi mo ba ay mag-isa siyang nakaligtas? Napakaswerte naman niya. At pinagpag niya ang tabako sa kanyang ashtray. At sinabing, ang tapang naman niya para bumalik lang siya na kusang loob kesa tumakbo palayo. At sinabi ni Sir Evis, ang mga naging alipin dahil sa utang ay mananatiling pain. Kahit ito ay nakabalik. Sa nakikita ko, hindi siya nagtangkang tumakas. At alam niya siguro sa sarili niya na mahihirapan na siyang makatakas dahil ang ibig sabihin ng pagtakas ay kamatayan. Hindi maaring mangangalakal ang paraan ng kanyang pagbabalik. Kailangan mong i-report sa akin ang mga kakaibang bagay na nangyayari. Meron pang ibang kakaibang detalye, Sir Evis. Ang alipin na yon. Nabuksan niya ang kauna-unahang markang bilog sa kanyang pulso. At gulat na gulat si Sir Evis. Kung nagustuhan ang kwento, mag-comment, like and subscribe para sa susunod na kabanata.